Matapos ang labis na takot at pag-aalala sa pagkawala ng kanyang mga anak, ligtas na nakabalik sina Althea at Aryan, pero dala nila ang isang nakakapanginig lamang ibunyag. Ibinida lang naman ng kambal na nakilala nilang mommy ng kanilang mga kalaro na kamukhang kamukha ng babae sa larawang tinitignan ng kanilang ama gabi-gabi. Dahil dito, unti-unting mabubuksan ng duda sa utak ni Morgan. Lalo nang mamataan niya sa balikat ni Yaya Aurora ang isang hugis pusong marka ng paboritong-paborito niyang kay Rebecca. Lalabas na ba ang katotohanan matagal nang itinutulak sa dilim o magagawang ipagkaila pa rin ito ni Rebecca? Jovan Morgan, POV. Hindi ko na alam kung ilang beses akong sumigaw. Ilang beses ko napagalitan ang mga tauhan sa farm at mga katulong. Wala na akong pakialam kung sino ang tama o mali. Basta ang mga anak ko wala at magdidilim na. Damn it! Wala bang nakakita kahit na isa? Singhal ko habang halos manginig ang kamay ko sa galit. Natahimik sabay na napayuko. Walang makasagot. Si Mommy nasa tabi ko. Hawak ang braso ko para pigilan akong tuluyang sumabog. Anak, calm down. Please. Hindi tayo makakaisip ng maayos kung ganito ka. Pero paano? Paano ko kakalma kung dalawang buhay kong nawawala? Si Lucy sumabat. Agad ko tong tinawagan kanina. Medyo kinakabahan. Dok, malabong kinidnap sila ni Aurora. Umuwi lang siya kasi nilalagnat ang isang anak niya. Kung kasama man ni Aurora ang mga bata, tsak na hindi niya yun pababayaan. Hindi ko tinatanong kung pababayaan sila. Mariin kong putol. Gusto kong malaman kung nasaan sila. Ngayon! Tinawagan ko ulit si Aurora, pang ilang beses na. Out of coverage. Gusto kong ihampas ang cellphone sa pader. Sa kamalasan pa ng araw na to, sira ang CCTV sa gate. Walang footage. Kapag minamalas ka nga talaga. Pabagsak ako na paupo sa sofa. Hindi ko mapaaliwanag ang bigat sa dibdib ko. Ang sakit, parang may humihila sa loob. Pinipilas ako habang buhay. Mom, bulong ko, hindi ko na kayang itagong panginginig ng boses ko. Sila na lang ang meron ako. Huwag naman sila, please. Tumabi si Mommy sa tabi ko, yakap ang balikat ko. Mahanap natin sila. Sana sumama lang sila kay Aurora. Pero nararamdaman ko, unti-unti akong nababaliw. Wala nang lahat sa akin. Wala na si Rebecca, wala na sa akin ang dalawang anak ko. Pero kung mawawala pa sila, hindi ko na alam kung bakit ako humihinga. Hindi ko kakayanin na mawala sa akin ang mga anak ko. Hanggang sa biglang may humintong sasakyan sa labas. Sabay kaming napatayo. Akong nauna, tumakbo palabas. Bumukas ang gate at tila nakahinga ako ng maluwag. Daddy! Tumatakbo sina Althea at Aryen. Pawis, hingal pero buhay. Buo at nakangiti pa. Bumagsak ang mga balikat ko at para akong nabunutan ng 3,000 tinik. Napaluhod ako at niyakap silang dalawa nang madiin at halos hindi ko sila mabitawan. Kasunod nila si Aurora. Takot na takot ang mukha. Doc, I'm so sorry. Mabilis sasabi niya at halos sumabol ang hininga. Hindi ko napansin na sumunod ang mga bata. Naiwang nakaangat ang trunk ng sasakyan ng sumundo sa akin tapos sumakay pala sila. Pagdating namin sa bahay mabuti na lang. Daddy! Sabad ni Althea. Hindi pinatapos si Aurora. Hawak niyang kamay ko at seryosong mga mata. May nakita kami! Kamukha namin ni Aryen! Napakunot ang noo ko. What do you mean, anak? Tumikim si Althea, parang excited pero confused. Yung girl sa picture, yung nagiyakap mo every night. Nakita namin, Daddy. Siya yung mommy ng mga batang kamukha namin. Napatayo ako, nag-blink. Minsan, dalawa. Hindi ko alam kung paano ko habulin ang hininga ko. Anong pinagsasabi niya? Paano? Sino? Baka namamalikmata ang mga anak ko. Baka pagod lang ang mga to. Althea, halos pabulong kong sabi. Ramdam kong panginginig ng dibdib ko. Anong kamukha? Nalipat ang tingin ni Althea kay Aryen at para bang gusto niyang kumpirmahin ang sinabi niya. Di ba Aryen? Sabi ni Althea sabay lingon sa kapatid niya. May mga batang kamukha natin at yung mommy nila, kamukha ng babae sa picture na hawak mo palagi, Daddy. Parang biglang umikot ang mundo ko. Napatingin ako kay Aryen. Tumangutango pa siya at parang pinapatatohanan ng diniin ng kapatid. Yes, Daddy. They look like us.
Super Sim! Para kaming quadruplets! May gigil pa sa boses niya, parang fascinated siya sa idea. Mas lalo lang nagulo ang utak ko. Mas lalo kong kinabahan. Dahan-dahan kong ibinaling ang tingin ko kay Aurora. Hinahanap ko sa mukha niyang kahit na anong clue. Kahit na isang pirasong sagot, pero umiling siya. Mabilis, halatang defensive at naguguluhan din. I don't know what they're saying, Doc. Baka pagod lang po sila. Non-stop laro sila sa dalampasigan. Baka na-excite lang. Pero hindi ako kumbinsido. Pero bago pa ako makasagot, tumuwid ang likod ni Althea para hindi papayag na mawala ng panig. No, Yaya Aurora! Diin niya't seryosong tono ng bata. We are telling the truth! May kamukha kami! Silang kalaro namin kanina! Ang bait ng mommy nila! And I started to love her! Doon ako tuluyang napapikit. Damn, napahilamos ako sa mukha, trying to get a grip. I pulled the twins closer and kissed their foreheads one by one. Kahit ako hindi ko alam kung pampakalma para sa kanila o para sa sarili ko. Inside, sabi ko mahina. They nodded at sumunod sa utos. Agad silang sinalubong ni mommy. Niyakap na mahigpit at parang natrauma rin sa nangyari. Inakay niya papasok ang kambal. Naiwan akong nakatayo sa may pinto. Huminto ako at dahan-dahang tumingin pabalik kay Aurora. She stood there quietly, hands clasped. Halos hindi makahinga. Walang inaamin pero ramdam kong tension niya. Ramdam ko rin na may tinatago siya. Deep inside me, may duda. The twins don't lie. Never. At kung ganyang katibay ang paninindigan nila, then something is off. Something I'm clearly not seeing. And Aurora, she knows something. I can feel it in my bones. Sinundan ko na lamang sila ng tanaw habang papasok sa loob ng bahay. Ngunit hindi mawala sa isip kong mga sinabi ng kambal. Kamukha nila? Kamukha ng mommy nilang babae sa picture na hawak ko gabi-gabi? No, hindi pwede. Patay na si Rebecca. Patay rin ang dalawa sa kwadro. May bangkay, may pinakremate ako. Tinago ko pang mga urns nila. Pinaglamayan ko sila ng mag-isa. Pinagluksa ko na halos ikamatay ko. So bakit? Bakit parang may puwersang humihila sa akin pabalik sa isang realidad na hindi pwedeng totoo? I need answers. Now, kailangan kong kausapin si Aurora. Dire-diretso ako naglakad papunta sa kwarto ni Aurora. Halos mabasa ako sa hallway sa bilis ng hakbang ko. Pero pagdating ko sa pinto ng kwarto niya, napahinto ako. Bahagyang nakaawang ito at hindi ko alam kung anong demonyong pumasok sa isip ko. Pero dahan-dahan ako sumilip. Aurora was sitting on the edge of the bed. Nakatalikod, naka-off shoulder ang suot niya at sa left shoulder blade may nahagipang mga mata ko. I froze. Kung hindi ako nagkakamali, ang mark. Hindi basta birthmark. Kumalabog bigla ang dibdib ko. Hindi ko na malayang lumapit pa ako at parang may humihila sa akin. Heart shape. Exactly the same shape. Exact same spot. No. Bulong ko sa sarili ko at halos walang boses. Napapikit ako at isang alaala ang pumasok sa isip ko. Ang birthmark ni Rebecca. Yan ang paborito kong kaunting kayamanan sa katawan niya. Yun ang lagi kong hinahalikan bago ko siya angkinin. Yun ang parte niyang hindi ko malilimutan. Kahit patayin pa ako ng panahon. At ngayon, the same mark. On Aurora, parang sinakal ako ng hangin. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. And for the first time since I lost Rebecca, I felt fear. Real fear. Because if this is real, then everything I believe, everything I buried is about to break wide open. What if they lied to me? Buong magdamag akong hindi nakatulog. Hindi mawala sa isip ko mga sinabi ng mga bata at lalo ng birthmark na nakita ko kay Aurora. Kung hindi ko lang talaga napigilan ang sarili ko kagabi, baka pinasok ko na ang kwarto niya. Pero kahit harapin ko siya ngayon, alam kong hindi siya aamin. Not yet. For now, I'll observe. I'll watch her closely. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Pagkatapos kong magayos ay lumabas na ako ng kwarto. My eyes went through the glass wall. At mula doon nakita ko si Aurora. Nakaupo sa pool lounge. Hawak ang maliit na bubble wand na hinihipan niya. Sa harap niya ang dalawa, nagtatalon-talon at tumahabol sa mga bulang nagliliparad sa ere. Ang simple ng eksena pero para sa akin parang slow motion ng lahat. Huminga ako ng malalim bago lumapit.
Tumikim na muna ako para kunin ang atensyon nila. Sabay-sabay silang napalingon. Daddy! Sigaw ng mga bata at mabilis na tumakbo papunta sa akin. Kumalik sila sa pisngi ko. Nagbaba ako ng kamay. Hinaplos ang ulo nila at saka sila muling bumalik sa harap ni Aurora. Excited pa rin sa mga bula. Umupo ako sa lounge chair sa tabi niya. She tried to smile. That usual soft, guarded smile she always gives me. Pero hindi ko sinagot. I was too busy studying her face. Tinitigan ko siya. Tahimik. Ang mga mata niya, the eyes are the window to the soul. Pero sa akin, those eyes were something else. Mga matang halos kay Rebecca ang nakikita ko. Parehong-pareho. Yung lambing, yung takot. Napalingon siya sa akin at marahang nagtaas ng kilay. Why are you staring like that? Halos pabulong niyang tanong at trying to sound casual. Pero ramdam kong slight tension sa boses niya. Hindi ako sumagot. Mas lalo ko siyang tinitigan. Gusto kong makita kung magpapanik siya. Kung lilingon, kung iiwas. Gusto kong makita kung may bahid ng guilt sa mukha niya. Pero steady siya. Calm, controlled. Aurora stared back at me direct. Unwavering, and for a moment, I felt something heavy in my chest. You look tired. Dagdag niya, tinutuloy ang pag-ihip ng bubbles para sa mga bata. Did you sleep at all? I clenched my jaw. Not really, sagot ko. Mababa, diretso. Madami akong iniisip. She paused, pero nahuli ko. Narinig kong lunok niya kahit na mahina. About what? Tanong niya, hindi tumitingin. About you. Dahan-dahan siyang napatingin ulit sa akin at this time, halata akong pag-hold niya ng breath. Hindi ko na tinagong tingin ko. Hindi ko na tinagong paghahalukay ko sa mga mata niya. Minsan, hindi mo kailangan ng DNA test para malaman ang totoo. Minsan, sapat ng paraan ng pagtitig ng isang tao. At habang nakaupo kami doon, sa gitna ng tawa ng mga bata at mga bulang unti-unting pumuputok sa hangin, pakiramdam ko, mas lalo ko lumalapit sa katotohanan ng pinagkakait sa akin ng babae sa tabi ko. At hindi ko siya uurungan. Me? Tanong niya, talatang naguguluhan. I nodded slowly. Yes. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin nang hindi ako mabibiyak. But the truth slipped out anyway. Your eyes. Humugot ako ng hangin. Parehas na mga mata ng babaeng mahal ko hanggang ngayon. The only woman I ever loved. The mother of my children. Ramdam ko kagad ang tensyon sa katawan niya. She was the only woman I ever loved. Ulit ko at mas mababa ang boses ko ngayon. Pero naduwag ako. I didn't fight for her. Hindi ko siya naipaglaban. Kahit na dapat. Hinugot kong phone ko bago pa ako matras sa sarili kong sinasabi. If I hurt, she should know why. I opened the gallery. Lahat ng kuha ko kay Rebecca. Stolen shots, candid moments, close-ups habang nag-aayos siya ng buhok, tumatawa, nakatingin sa malayo, na parang may sariling mundo. Pinakita ko sa kanya. Ayokong tingnan pero nakikita ko mula sa gilid ng mata ko. Kita kong nanginginig ang kamay niya at halos mabitawan niya ang phone ko. Parang kilalang kilala niya ang babaeng nasa screen. Napalunok ako. Pakiramdam ko may pumipisil sa dibdib ko. Kung maibabalik ko lang ang mga oras na nasayang. Napala yung tingin ko, pilit pinipigilang basagin ang boses ko. Ibabalik ko. I would choose her every time. Hindi ko na dapat siya sinaktan. Pero nang banggitin kong sunog, God, my throat close. I didn't save her. Napapikit ako. Ramdam kong pag-ikot ng sikmura ko. And that's something I will never forgive myself for. Bigla niyang binaba ang phone ko. Tumingala siya, mabilis tapos matalim na tumingin siya sa akin. Diretso at parang kinokondena ako. And for some reason, nanginginig ang kamay ko bago pa siya magsalita. Then why didn't you fight for her? Sunod-sunod agad niya. If you love her that much, bakit hindi mo siya pinaglaban? Bakit hindi mo siya niligtas? Bakit pinili mong saktan siya kung mahal mo talaga? Bakit? Ang mga kamao niya, mahigpit na nakuyom sa magkabilaang tagiliran niya. Tinago niya pero nakita ko. Her reaction was too strong. Parang may natriggered ako sa kanya. Too personal. Para ako nasuntok sa sikmura. Bumuntong hininga ako, mabagal at mabigat. Because I was a coward. Sagot ko. Duwag ako. Tumaas ang tingin niya sa akin at doon ako tuluyang nadurog. Hindi ko kaya magsinungaling sa mga mata niya. Duwag ako.
Ulit ko, talatang tumigas ang pangako para lang hindi manginig ang boses. I should have stayed. I should protected her. Pero nang handa na ako itamang lahat, she was gone. I took a deep breath pero parang nawala namang pumapasok and I lost my two children with her. Napahawak ako sa dibdib ko. Hindi ko na malayan. That part of me is buried with them and I don't think I'll ever get that back. Natahimik siya pero hindi ako mapakali, para bang may hindi ako nakikita, may hindi ko maintindihan. Pero ramdam ko habang tinititigan niya ako na parang siyang nasasaktan sa kwento ko. Parang may mali, may kulang at may tinatago siya. Ramdam ko yun. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip niya pero bigla siyang tumayot mabilis at parang may gusto siyang iwasan. Hindi niya natapos umangat ng maayos. Natalisod ang paa niya sa tile floor at nakita kong pag-angat ng balikat niya. Yung sadaling alam mong sasadsad na siya sa semento. My body moved on its own. In one quick step, nasalo ko siya bago pa siya tuluyang bumagsak. Napapikit siya, napakapit sa balikat ko at biglang nagibang hangin sa pagitan namin. Nagkatama ang mga mata namin. And God, parang kuryente. Hindi yung simpleng spark, kundi yung uri ng init na matagal ko nang hindi naramdaman. Yung init na si Rebecca lang ang kayang mapagsiklab ng dugo ko. Her breath brushed my lips. Mainit, nakakilabot sa kakaibang sarap. Napahigpit ang hawak ko sa bewang niya. Hindi ko sinasadya pero ayaw kong bitawan siya. Hindi pa. Aurora, halos hindi ko makilala ang boses ko at masyadong mababa, masyadong nasusunog. Nararamdaman kong tibok ng puso niya. Mabilis, hindi steady. Ganon din ang akin pero mas malakas. Kahit ang lalamunan ko parang nanuyo. Her eyes, ang lapit at sa lapit na yun, hindi ko na alam kung sinong nagiinit o sinong nanginginig. For a moment, nakalimutan kong huminga. Parang bumagal ang oras. She looked up at me, her lashes trembling. At may kung anong pamilyar na sakit at lambing ang kumirot sa dibdib ko. Kung hindi lang ako napaalalang huminga, baka napagsabay ko na ang pagyakap at paghalik. Aurora, ulit ko, this time mas mahina at halos bulong na. She swallowed hard. Nag-shift ang kamay niya sa balikat ko, hindi para kumawala, kundi para kumapit. And just when everything felt too familiar, too close, too much like her, hindi ko mapigilan ng sarili. Napatitig ako sa labi niya. Kahit ang labi niya parang kay sarap halikan. Akmang yuyuko ako nang may sumigaw. Daddy! Umalingaw-ngaw ang kinikilig na boses ni Althea sa pagitan namin. Parang may sumabog na lobo. Napaatras si Aurora agad, halos madulas ulit. Ako naman napakapit sa ere bago bumaba ang kamay ko sa tagiliran ko. Pilit na pinipigilan ng sarili ko na hilahin ulit siya pabalik sa akin at yakapin ng mahigpit. Hindi ko alam kung bakit. Napakapamilyar ng init na nagmumula sa katawan niya. Huminga ako ng malalim. Nasusunog pa rin ang dibdib ko sa kakaibang sensasyon. Paglingon ko kay Althea, tumatakbo to papunta sa amin. Nakataas ang mga kamay at tuwang-tuwa sa nakita. Pero ako hindi makahinga. Dahil sa isang iglap lang, naramdaman ko ulit ang init na matagal ko nang ibinaon sa limot. Init na hindi dapat bumabalik, pero bumabalik at bumabalik sa kanya. Init na kay Rebecca ko lang nararamdaman. Mula sa pagsisiwalat ng kambal ng tungkol sa quadruplets hanggang sa pamilyar na marka sa balikat at nakakapagpainit na lapitan sa gilid ng pool. Halos malapit na mabuksan ang totoong pagkatao ni Rebecca. Pero bago tayo maghiwalay, tandaan natin, hindi habang buhay, may tatagong katotohanan. Kahit gaano katindi ang pagpapanggap at pagtatago, ang puso't ang mga bakas na nakaraan, ang mismo maglalantad ng totoo kapag dumating na ang tamang panahon. Tuluyan na kayang makumpirma ni Morgan na si Aurora at si Rebecca ay iisa. Hanggang dito na muna ang ating kwentuhan. Mag-ingat tayong lahat at kita-kits ulit sa susunod na episode.